Ito nga po, no, panoorin natin itong interview ni dating Senator Ping Lacson. So, nagpaplano siya na tumakbo ngayong midterm na election. So, base nito sa mga nakaraan, ang gustuhan ko kay dating Senator Ping Lacson, during dun sa init ng mga hearing, during dun sa init ng mga issue regarding sa Senate, sa Congress, meron siyang isang interview na talagang tumatak, ano, yung ginagawa sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno na naipapasa nila. Kapag lumabas yung printed na copy na which is approved na ng parehas na kapulungan, upper at saka lower house, nagkakaroon pa ng pagbabago. Tanging sa tinagal-tagal, parang ngayon ko lang narinig na may nagsalita na may ganyang issue. At sinabi niya pa na merong nangyaring ganito noong panahon ni President Duterte under daw sa kay dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, which is nakita yon ni President Duterte, hindi lang yung nakita nila ang nabusisi ng executive, meron pa silang nakitang iba na amount na nagkaroon ng pagbabago. So, ang ginawa daw dito ni President Duterte that time is vinito niya. So, ibig sabihin, hindi niya pinarmahan, hindi niya inaprobahan, ibinalik nila sa Senate at saka sa Congress para iayos. Pero kinalaunan, after mga 1.5 years, 2 years, parang ang pakiramdam ko naman, parang nawawalan ng kabuluhan yung buhay. Tapos parang, alam mo yon, ito na ba, tutuldukan ko na ba talaga yung kasaysayan ko? Parang gano'n ang pakiramdam. Hanggang sa kami dalawa ni Tito Sen. Pare, matagal na rin kasi itong si Ping Lacson sa, sa Senado. As early as June, actually, backtrack ng konti, as early as June this year, kinausap kami isang kaibigan, malapit na kaibigan at taga-suporta ni President Marcos. At yun nga, sabi niya, nag-dinner sila nung gabi, nung gabi bago kami mag-usap. At nakikiusap daw kung pwedeng, kung sakaling tatakbo kami dalawa, doon kami makitiket sa administration slate. At that time, hindi pa na-perform yung slate ng administration. Ako, nag-express ako ng reluctance. Sabi ko, alam mo kasi, ang decision ko talaga, alanganin ako. Baka hindi ako tatakbo na. Si partner, alam ko, medyo decidido ito. Sabi niya, hindi, kung sakali lang namang magde-decide, baka pwedeng doon na tumikit. So, yon. And then, habang nasusubaybayan ko yung mga pangyayari sa Senado, sa Kongreso, lalo na yung, alam mo, hanggang ngayon, nakakakuha pa rin ng feedback tungkol sa kalakaran sa national budget. At noong yung 2003, nabanggit ko na rin ito, nagkaroon ng mga issue tungkol sa double appropriations, triple, quadruple, hanggang... Kita nyo, hindi lang pala double, oh. Ang dami pa. Ang dami nilang binabago. Quintuple appropriations. Doon ko parang tumatak sa isip ko na siguro kung naandun ako sa Senate, malamang sa hindi, nakita ko yun kasi maski wala ako sa... So, ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Vice President VP regarding dun sa sunod, pagdating dyan sa budget, sumari talagang totoo. Senate, nakita ko pa rin dahil may nagbigay sa akin ng information. At siguro naman, maski pa paano, nakagawa ako ng paraan para maawat yun. Plus of course, ang compelling yung PhilHealth funds na tinransfer nga, na realign. Yan, isa pa yan, paano nangyari yun na ng PhilHealth na which is para sa mga miyembro, beneficiaries, mga pangkaraniwang mamamayan, yung mga sumasahod ng minimum, mga minimum wage earner na nagbabayad ng PhilHealth,
na supposedly dapat magandang serbisyo ng PhilHealth, pero ang nangyayari ay itinransfer. Alam niyo, sa totoo lang itong PhilHealth na 'to simula-simula pa, sobrang dami ng problema. Sabi ko nga dati, dapat ibinasura na ang PhilHealth nung simula nung lumabas yung issue ng ahensyang ito nung panahon ni President Duterte. Akala ko nga bubuwagin na eh. Tapos magkakaroon na sila ng universal health system. Akala ko yun na yung matutupad, and then magkakaroon na talaga ng kagaya ng mga private na mga health card na magkano binabayaran mo, 500 pesos, pero sa mga magagandang ospital po pwede ka magpa-check up, merong online lang, hindi mo na kailangan pumunta. Alam mo, hindi mo kayang pumunta, pwede ka nang tumawag, merong application, merong mobile app, and then doon ka na magpapakonsult. Magkakaroon ka na doon ng mga referral para sa mga laboratory. And then kapag pumunta ka sa hospital, sasagutin pa yon yung mga laboratories mo. For a certain amount lang na babayaran mo. Pero bakit sa PhilHealth hindi nila magawa? And then malalaman natin, kinuha lang pala siya ng executive at ginamit daw para sa ibang programa. From ang program to ibang ahensya. So yun yung mga issue plus yung mga pagdinig na nagaganap ngayon. Pagka nagkakaroon ng tanungan at saka sagutan, parang habang nanonood ka, para bang nasa isip mo, sana na itanong to. And parang ang feeling, parang tumatak na naman sa akin na parang mas mahirap yatang maging bahagi ng solusyon ng mga problema from the outside. So yun doon naghahalo-halo yung isipan hanggang sa tinanong na ako ni dating Senate President Tito Sen. Sabi niya kasi sinabit ko na yung pangalan mo dahil tayo naman ay talagang kinausap. Pero kay Senator Ping, mag-independent ka na lang. Sira-sira na si Marcos, wag ka na sumama kay Marcos. Lipat naman po tayo dito kay Kong Marcoleta. Nga po pala, kakandidato na si Kong Marcoleta bilang senador. Baka hindi po natin alam, suportahan po natin to. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Huwag po kayo mag-alala kung iboboto na. Tingnan naman natin ito mga kabayan. Itong posting yung Madam Sas Sarugando. Ito po ay interview ni Tita Wing. Hindi ko alala kung sino itong interview niya na to. Pero ito po ay nangyari napakatagal na. Kita nyo naman po yung tsura ng video, napakatagal na. Pero ito po ay regarding sa budget ng Congress. Yung power of the purse. Yan nilatat natin kung tawagin. Ito po ang kanilang tingnan nyo po kung ano ang interview nito. Lahat po ng budget ng lahat ng ahensya, binubusisi talaga. Ng Kongreso. Oo. Pero yung kanilang budget, Oo. hindi nila binubusisi. Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganun nga naman? How can we correct that? In other words, who? Nasaan na sinasabi nila dyan na ang lahat ng opisina ng gobyerno ay dapat binubusisi at dapat ay ulat sa taong bayan. Ang kanilang mga resibo dyan, ang lahat ng kanilang pondo, liquidation by certification lang. Wala silang resibo dyan, puro certificate lang. Kahit sino pwedeng gumawa ng certificate lang. Tapos iba pala pera kung kanina lang binibigay. Is going to scrutinize the scrutinizer to the current controversy. Kung magmula sa 1998, ito pala mga pondong ito is subject to liquidation by certification. Ito pala mga pondong ito is subject to liquidation by certification.
that the budget of Congress should also be a little more scrutinized. Kasi Okay. ang Kongreso, lahat po ng budget Alam niyo yan po talaga ang dapat ang ginagawa sa Congress. Paghigpitan sila. Hindi ko sure kung tama ako na hindi sila ganun pinaghihigpitan pagdating dyan. Which is bakit? siya, binubusisi Ng talaga. Kongreso. Oo. Pero yung kanilang budget, Oo. hindi nila binubusisi. Bakit ganon? Ayun nga po, no, mga kababayan, nakita nyo naman. So, dalawa na ngayon sa ating mga gustong suportahan. Sana, pagdating ng eleksyon, kailangan natin itong mga ganitong tao, no, sa ating politika, sa Senate. Hopefully, kung sakaling mang pala rin sila, wag sana sila magbago na manatili pa rin sila na nakafocus, manatili pa rin sila na determinado sa kanilang prinsipyo, yung kanilang pinaglalaban, kung ano yung tama, kahit pa against all odds na sila lang yung parang lumalaban sa katiwalian. Sana. Kasi panahon na rin naman, sabi ko nga, ang Pilipinas ay nasobrahan na tayo sa demokrasya. It's been how many years na? Almost 40 years na ang Pilipinas. And sa nangyayari ngayon is palala na ng palala ang ating political system. So, wala tayong nakikita ang pag-unlad. Inuuna yung sarili lang. So, sana it's time. Panahon na. Kaya, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, suportahan po natin yung mga ganitong platform. Ayun. Pilipinas, wake up.